Sa gitna pa rin ang issue ng maanomalya umanong flood control projects, iginiit ni Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na hindi siya sangkot sa anumang katiwalian. Nagbanta naman si Senate President Chis Escudero na ipaaresto na ang mga kontraktor ng flood control projects kundi pa rin sisipot sa susunod na pagdinig sa Senado. May unang balita si Rafi Tima. May babala si Senate President Chis Escudero sa mga kontraktor na mangi-isnab sa sabpina para sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control project sa September 1. Kung hindi nga nila susundin ang sabpina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. 10 sa pinakamalalaking kontratista ng flood control projects ng gobyerno ang sinabpina ng Senado matapos isnabi ng una nitong pagdinig. Kabilang sa iniimbestigahan ang aligasyong naging bagmen at legmen o ano ng mga kontratista ang ilang district engineer ng DPWH. Kasunod yan ang tangkang panunuhol umano ng isang district engineer kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Tingin ni Senador Rafi Tulfo, malawakan ang sindikato sa mga district engineering office. Dapat makasuhan siya dahil nag-iimbestiga, iniimbestigan sila sa mga kalukuhan and then manunuhol sila. Yan man talagang gawain ng mga karamihan sa mga longolongan, karamihan sa mga kota, para makaiwas sila doon sa kaso at kahiyan, nagpa-prime sila. I think it's widespread. Kaya nga sa mga susunod na hearing sa Blue Ribbon, so ma-identify kung sino yung mga district engineer na kailangan investigar. Kumbinsido si Senador Amy Marcos na malakas ang loob ng mga district engineer at contractor dahil may malaking tao sa likod nila. Ako ay nanghihinayang kay Secretary Bonoan sa napakaraming mahuhusay na USEC, RD, DE. Huwag nating lahatin. Kailangan kilalanin na talaga yung DPWH ay isa sa mga department ng ating gobyerno na halos lahat seso. Lahat yan qualified. Dami-daming exam, ang dami-daming drone, sangkatutak na requirement. Kaya magagaling sila. Kaya lang, pinapakialaman ng todo-todo ng mga politiko. Dagdag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Wala dapat santuhin kung sino man ang involved dito, senador, kongresista, etc. But we also look into the facts dapat, no? Merong katulad nung sa Bulacan na binisita ni Presidente, pati yung ghost projects, nasa NEP nasa National Expenditure Program. Ayon din kay House Infra Committee Co-Chairman Ted Ridon, hindi congressional insertion ang maanumalyo umanong proyektong sinita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Baliwag, Bulacan. Batay sa pagsusuri niya sa National Expenditure Program o yung panukalang budget na isinumite ng ehekutibo sa Kongreso at sa General Appropriations Act, galing ang proyekto sa NEP. Marami po sa mga napuntahan po ng Pangulo ng Pilipinas, particular ho sa Bulacan, kahit po yung nasa Baguio, ay mga National Expenditure Program originated projects. Hindi po ito Congressional Initiative originated projects. So kasama po rito yung pong Ghost Project na supposedly ginawa po ng First Engineering District ng Bulacan through Sims Construction Trading. Sagot ng DPWH, We'll try to find out if this is correct. Maybe if it is left or initiated, we will try to find out. Pero for as long as it is ghost project, then we'll have to file the necessary charges against those who are included in that. They have issued the preventive suspension of the district offices involved in mga ghost projects. kasama sa ipatatawag ng komite sa kanilang investigasyon ang top 15 contractors na binanggit ng Pangulo at mga opisyal ng DPWH, Commission on Audit at BIR. Ang COA, iniutos na ang inspection sa lahat ng flood control projects sa Bulacan mula January 1, 2022 hanggang July 31, 2025. Prioridad ang mga proyektong pinakaginastusan ng gobyerno. Ang BIR naman, magsasagawa ng tax fraud investigation sa mga kontraktor ng mga anomalya umanong proyekto. There should be criminal charges for ghost projects. If it's a 55 million project na pinera, di ba plunder na yun? Aabot ang sisi sa kalihim ng DPWH? We will see kung ano ho yung level ng kanya pong responsibility. Pero again, kung ina-admit niya halimbawa na meron pong failure to check at the level of the central office or at the level of the regional director, there is ultimate responsibility on the Secretary of the Department of Public Works and Highways. Well, they'll have to establish my liability kung ano nangyayari po doon. Pero sir, at this point in time, you are confident, you can confidently say you did not benefit from any infrastructure project?
wala pong corruption on Absolutely on your my part. end? No, I don't even have to tolerate this. I don't tolerate this kind of attitude. Because that's why I'm filing all the charges against anybody who are involved actually in these ghost projects that have been discovered by the President. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News.